Tropical Depression Esther is now bringing rains and strong winds over Batanes while also enhancing the southwest monsoon. To walk us through Esther's track and the possible effects of the habagat, we are joined by Pag-asa weather forecaster John Manalo over the phone. Sir John, welcome to One Newsfeed. Saan po huling namataan itong sentro ni Esther? Itong si Esther po, by the way, good afternoon din po, Miss Denise, sa ating mga taga-subaybay. Ito pong si Bagyong Esther ay huli nating namataan 250 kilometers north ng Itbayat, Batanes. Sir, gaano naman po kalakas yung dalang ulan at hangin po nitong si Esther? Ito pong si Esther, given po na nasa Batanes siyang area, actually naglandfall po ito dito sa southwestern coast ng bansang Taiwan at hindi po sa Pilipinas. At sa kasalukuyan ay binabaybay yung northeastward na direction, papalabas ng PAR, papalayo sa ating bansa. And ibig po sabihin ito, posibleng mamayang madaling araw o bukas ng umaga, ay nasa labas na ito ng PAR. In terms of lakas po ng hangin at mga pagulan, naka-signal number 1 po yung Batanes, hindi naman po ito ganun kalakas, at yung mga ulan na associated dito ay mas marami po offshore o sa karagatan as compared dun sa kalupaan. Sir John, given na papalayo na po itong Esther sa Philippine Area of Responsibility, ano naman pong klaseng weather ang aabangan natin this weekend and in the coming days? This weekend po, actually ngayong araw ay may epekto po yung southwest monsoon dito sa malaking bahagi ng Luzon. Yung buong northern Luzon, yan po yung Ilocos Norte, Cagayan Valley Region at Cordillera Administrative Region. Kasama din yung Central Luzon. Ganon din dito sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro. Ibig po sabihin yung mga binanggit natin na lugar ay makakaranas ng maulap na kalangitan at may kataasan yung tsansan ng mga pagulan. At magpapatuloy po yan hanggang bukas. Pero by Sunday ay mas mababawasan na po yung chance ng pagulan. And eventually by Monday ay mas magiging clear po yung ating sky condition. Pero posible pa rin yung mga localized thunderstorms. At yung mga kapatid natin, Sir John, usually alam natin kapag June, inaasahan nila na talagang labas-pasok na yung ulan, yung bagyo. Meron ba tayong binabantayan na papasok ng bansa? Sa kasalukuyan po, may nakikita lang po tayo ng mga cloud cluster, far eastern part ng Mindanao. Pero yung mga kaulapan na yun ay, although may posibilidad siya na mag-LPA, pero mababa pa lang po sa kasalukuyan. At bukod po dito, ay wala naman na po tayong minomonitor. Sir, meron din po bang epekto yung habagat? Opo, bali yung epekto po ng habagat, sa kasalukuyan po, tulad po ng binanggit natin, ay nagdadala siya ng maulap na kalangitan. At ibig sabihin, nandun yung chance ng pagulan, pero pansamantala po itong hihina next week. Okay, at ano naman po, Sir John, yung paalala siguro po sa publiko, pati na rin po sa mga LGUs, ngayon po na parang kumbaga officially nag-start na po ang rainy season. Paalala po sa ating mga kababayan, kahit na nag-onset na po tayo ng rainy season, hindi po ibig sabihin ito ay talagang tuloy-tuloy na makakaranas tayo ng mga pagulan, lalo na sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Meron po tayong tinatawag na monsoon break. Ibig sabihin, kahit na rainy season ay posible pa rin na at least 3 days na magkakasunod ay hindi tayo makaranas ng mga pagulan. At mahalaga din po ito dahil sa ating preparation, ibig po sabihin natin dito, dahil dun sa papalapit din na onset o yung pagpapalapit na pagdeklara natin ng El Nino ay paghandaan po natin pareho sa mga susunod na linggo or buwan ay posible po na may kalakasan ng mga pagulan, pero bago matapos yung taon na to ay posible naman na mas maranasan natin epekto ng El Nino, which is mas kabawasan po sa mga pagulan at ganoon din sa mas mataas na mga temperatura. And thank you for your update and thank you for your time. Again, that was Pag-asa weather forecaster John Manalo.